Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kararating ko lang kahapon, galing ako ng Mindanao. Ako po ay tinatawagan ko yung lahat ng mga kasamahan ko sa Moro ngayon. Inisip ko kanina, akala ko diretso tayo sa Malacanang. Gusto ko talaga sa Malacanang tayo. Malacanang. Noong panahon ni Tatay Digong, malinis na malinis yung Pilipinas. Ngayon wala na. Mga kababayan ko, mga taga Maynila, ako po ay tinatawagan ko kayo. Sumama na kayo! Sumama na kayo! Wala pa tayong inaasahan sa Pilipinas! Wala pa tayong hinihintay. Sino ba yung hinihintay natin na ipalit sa Malacanang? Kung hindi si Inday Sara, pagpalasan ng Republika ng Pilipinas, Inday Sara. Mabuhay si Duterte! Ako po ay nakikiusap sa mga kababayan ko. Magkakaisa po tayo. Araw ng Marsyalo ngayon, naalala ko yung sinasabi sa akin ng lolo ko. Yung mga magulang, mga matatanda, mga lula namin, nililibing na buhay. Hindi ko nakakalimutan yung sinabi sa akin ng lolo ko. Sa ngayon, ako po ay nakikiusap sa inyo. Galing ako mismo sa Mindanao, pumunta ko dito sa Manila para may parating ko yung nangyayari doon sa Mindanao. Sa ngayon, supportan natin yung Maiso. Mabuhay ang Maiso! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Mabuhay tayo lahat! Sino bang pwede tatanggalin? Tatanggalin natin. Bongbong Bangag! Bongbong Bangag! Bongbong Bangag! Tanggalin natin. Sino ba ipapalit natin sa Malacanang? Inday Sara. Sino yung pag-asa natin sa Republika ng Pilipinas? Inday Sara. Asan yung 20 pesos na bigas? Asan yung 20 pesos na bigas? Sinungaling! Sino yung sinungaling? Bongbong Marcos! Tanggalin natin sa Malacanang! Magkakaisa tayo! Dapat magmarsa tayo papuntang Malacanang. Kaso umulan eh. Galing ako sa Mindanao, akala ko diretso tayo sa Malacanang eh. Kung hindi umulan, may mga tawa tayo. Kami po ay taga Mindanao! Mangunguna para pumasok sa Malacanang! Tanggalin si Bongbong Marcos! Ipalit natin si Vice President Inday Sara! Sino ba iwinintay natin? Pag-asa ng bayan! Pag-asa ng Republika ng Pilipinas! Sino ba pag-asa natin? Inday Sara! Nandito na kami. Pag pumasok tayo, lumusog tayo sa Malacanang, kami po ay mangunguna sa Malacanang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Salamat po mula sa Moro leader ng mga kapatid nating Muslim. Mabuhay Maisog! Okay, may mga nagsasabi po sa atin, mga kababayang Maisog, na unti-unti na raw pa tayong nalalagas. Hindi lamang nila alam na nandun po sa magkabilang side. Mga vlogger, tutukan nyo po, magkabilang kanan, magkabilang panig. O, nandiyan pa. At ngayon naman po, bago natin ibigay ang susunod na magsasalita, ating pong bigyan ng pugay ang urban poor ng iba't ibang mga lugar mula po sa Caloocan City, urban poor sector, Valenzuela, Quezon City, okay. Mabuhay Maisog! Tinatawagan po natin mula sa urban poor ang susunod nating panauhin at magsasalita, Enriqueta Catayong. Palakpakan po natin mga kababayan! Hanggang nakatutok sa ulo mo, Toto'y tumulong ka, tumaba kung kailangan, at baka tamaan pa.
na sa atin apektado tayo sa droga, kriminalidad, mga child abuses, nandun karamihan sa urban poor na walang nasusolusyon. Ako na tumayo ako sa pabahay. Asa na yung pinapangakong pabahay ni PBBM? Asa na yun? Libreng pabahay. Wala. Hindi totoo yun. Mayroon silang ipinatayo na ilang pirasong 48 housing. Pero hindi yon para sa mahihirap kasi may bayad. Malaki ang babayaran ng monthly. Walang libre. Mag-o-organize ka, sariling sikap mo. Ang binibigay lang nila na puhunan, yung bayad ng lupa, building construction. Walang amenities, walang facilities, kaya sariling sikap ka. Tapos babayaran mo pa ng malaki, 3,000 sa loob ng 30 years. Agree ba kayo doon, kapwa ko, mga urban poor? Ang hinahanap natin, yung affordable. Alam naman natin na walang libre. Pwede naman yon, yung paano naman yung mga urban poor na kagaya ko, na ang kinikita hanggang sa pagkain lang, pero walang sariling tirahan. Paano naman yon? Sino ang magsusolusyonan? Yung pabahay na kayang-kaya natin at titira tayo ng maayos at magkakaroon tayo ng hanap buhay sa loob ng pamayanan na tinitirikan ng mga pabahay. Sino ang magbibigay ng solusyon nun? Walang iba kundi ang ating magiting na mga Duterte at walang iba kundi si Sara. Si Sara na makatao. Payag ba kayo na lulukuhin tayo palagi, sasabihin may 6 milyon na pabahay? Ngayon nagkakabistuhan sa Kongreso, ang sabi ni Brosas, hindi daw totoo yung pabahay na 6 milyon. E di pinagluloko lang tayo. Kasama ko kayo na nabudol. Sumasayaw pa kami noon sa kalsada para ikampanya ang PBBM. Kaya lang ginawa namin yon kasi si Sara, kasama siya ni PBBM, pero Sara talaga kami. Kaya mga kapwa ko urban poor, magsama-sama tayo. Maiba naman yung totoong pabahay, yung totoong makataong pagtingin sa atin na mga urban poor. Karamihan kasi sa ating mga Pilipino ay nasa poverty line. Kaya dapat yung mga injustice na nangyayari sa atin, dapat magkaroon na yan ng kalutasan, magkaroon na yan ng justice. Kaya walang ibang makakapag-iban yan, kundi walang iba kundi si Sara. Sino ang gusto niyo maging presidente? Tama yun. Kaya ngayon, ibalik natin ang Duterte. Kasi nung nandito ang Duterte, tumahimik ang droga. Oh, may justice. Nagkaroon ng kapayapaan ang mga kalsada. Nakakapaglakad tayo ng maayos sa kalsada. Kahit madilim. Ngayon, nakakapaglakad pa ba kayo ng maayos? Oh, hindi. Kaya nananawagan ako sa lahat sa atin, magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Marcos resign! Marcos resign! Ako, waray-waray ako, galing ako ng Samar. Nakapagbuo ako ng housing 1,440 families. Pero maraming injustice. Inagaw sa akin yung pamumuno. Ginawa nila ako ng mga kwento. Kesyo magnanakaw ako. Kesyo may mga amin ako. Lahat na nakasalanan inano sa akin. Ilinagay sa akin. Kung ano ang ginagawa nila kay Inday Sara na pinagkakaisahan, ganon din ako pinagkaisahan. Alam niyo po kung sino ang namumuno ngayon? Leftist. Organizer ng Gabriela, si Wendy Dunasco. Yon ang namumuno ngayon sa Ambada. Kawawa yung mga nakatira doon. Nakakaranas sila ng mga harassment, mga injustice. Puro pamimiki, puro pamimira. Yun po. Pero ngayon, babawiin na namin yun. Asan yung mga taga-amba? Taas ang kamay ng mga taga-amba.
natin yon. Kasi tayo ang naghirap nun. Oh. Kaya ito lang ang pag-asa namin. Magkakaroon ng justice system ang mga urban poor. Magiging maayos. Magkakaroon ng mga sariling tirahan. Hindi ako ang nangangako pero malakas ang loob ko magsabi dahil alam kong mangyayari. Maraming salamat po. Palakpakan po muli natin mula po sa urban sector, Ma'am Enriqueta Catayong.